Narinig mo na ba ang tungkol sa isang nilalang na napakaganda na kaya nitong nakawin ang iyong puso at pagkatapos, literal na nakawin ang iyong buhay? Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Ngayong gabi, maglalakbay tayo sa anino ng mga lugar sa Pilipinas upang tuklasin ng nakakatakot na alamat ng Mandurugo, isang nilalang na nagpapatunay na ang hitsura ay maaaring mapanlinlang at kadalasan ay sadyang nakamamatay. Sa mayamang tapiserya ng mga historiador ng Pilipinas, isang lupain na puno ng mga kaakit-akit na diwata at mga nakakapanghilakbot na aswang, namumukod-tangi ang Mandurugo. Hindi tulad ng mas nakakatakot na mga nilalang na nagtatago sa gabi, ang Mandurugo ay naglalakad sa gitna natin sa araw, nagpapakita bilang isang napakagandang babae. Siya ay maaring iyong kapitbahay, isang palakaibigang mukha sa palengke, o kahit sino na iyong hinahangaan mula sa malayo. Normal ang kanyang buhay at walang kahirap-hirap na nakikisama at nakikihalo sa kapaligiran. Ngunit kapag lumubog ang araw at sinakop ng buwan ang kalangitan, inilalabas ang kanyang tunay at nakakatakot na kalikasan. Ang pangalang Mandurugo ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang ugat na dugo sa Tagalog, na nangangahulugang ugat ng buhay. Isang angkop na pangalan para sa isang nilalang na walang tigil ang uhaw. Sa gabi, nagbabago ang magandang babaeng ito. Ayon sa ilang matandang istorya, lumalaki ang kanyang malalapad na pakpak na parang balat, tulad ng sa malaking paniki, na nagbibigay daan sa kanyang tahimik na paglipad sa kadiliman. Inilalarawan naman ng iba ang isang mas banayad, ngunit pantay-pantay na nakakatakot, na pagbabago. Ang kanyang dila ay nagiging mahaba at sobrang talas at walang laman na proboscis, tulad ng salamok, ngunit mas nakamamatay. Sa nakakatakot na paraan na ito, hinahanap niya ang kanyang mga posibleng biktima. Kaya, sino ang tinatarget ng Mandurugo? Ang kanyang mga biktima ay madalas na malalakas at malulusog na kalalakihan na nabibighani ng kanyang karisma at kagandahan. Ngunit ang pinakapaborito niyang biktima ay ang mga pinakamalapit sa kanya, ang kanyang sariling mga asawa. May isang sikat na istorya sa lalawigan ng Capiz tungkol sa isang magandang batang babae ang nagpakasal sa edad na 16. Ang kanyang asawa na inilarawan bilang isang batang sobra sa timbang ay natuyo hanggang buto sa loob ng wala pang 1 taon. Pagkamatay niya, muling nagpakasal ang babae ng paulit-ulit na may parehong resulta hanggang sa maabot niya ang kanyang ika-4 na asawa. Ang ika-4 na asawa, sa takot na mangyari sa kanya ang nangyari sa mga nauna sa kanya, ay natatakot matulog sa gabi at hawak ang isang kutsilyo sa kanyang kamay. Bandang hating gabi, may naramdaman ang lalaki sa ibabaw niya at pagkatapos ay may tumusok sa leeg niya. Sinaksak niya ang nilalang sa ibabaw niya at narinig ang malakas na sigaw at pagaspas ng mga pakpak. Kinabukasan, natagpo ang patay ang kanyang asawa hindi kalayuan sa bahay na may sugat sa dibdib mula sa kutsilyo. Ito ang dahilan kung bakit ang alamat ng Mandurugo ay partikular na trahedya at nakakatakot. Siya ay isang nilalang ng 2 katangian, kayang magmahal at magpakita ng pagmamahal sa araw, ngunit pinapatakbo ng isang kakilakilabot na gutom sa gabi. Ang karaniwang kwento ay nagaganap tulad ng isang gothic romance na naging bangungot sa bandang huli. Ang Mandurugo ay nagpakasal sa isang lalaki, at sa loob ng ilang panahon, namuhay sila sa tila kaligayahan. Ngunit di nagtagal, nagsimulang manghina ang asawa. Siya ay nagiging maputla, mahina at palaging pagod na walang nakikitang sakit. Hindi nila alam na gabi-gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ng kanyang magandang asawa, siya ay dahan-dahang kumakain. Sinasaksak niya ang leeg nito gamit ang kanyang matalas na dila. Unti-unting kinukonsumo ang dugo nito gabi-gabi. Sinisiguro ang sariling kaligtasan habang sineselyuhan ang kapalaran ng sarili nitong kabiyak. Sa huli namamatay ang asawa, ang kanyang kamatayan ay sinasabing sanhi ng isang mahiwaga at hindi may paliwanag na sakit na iniwan ang magandang byuda na nagluluksa at naghahanap ng kanyang susunod na asawang hindi naghihinala.
Ang ganitong pattern ng pagpapakasal at mahiwagang pagtatagal ng buhay kaysa sa maraming asawa ay ang pinakamalaking babala. Sa isang maliit na baryo, ang isang babaeng ilang beses nang nabiyuda sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari ay mabilis na magiging paksa ng hinala at takot na bulungan. Magsisimulang buuin ng komunidad ang nakakatakot na katotohanan. Pero paano kaya maipagtatanggol ang sarili laban sa ganitong nilalang? Paano mo lalabanan ang isang bagay na mukhang tao, kakit-akit at napakaganda? Ang alamat ng Pilipinas na laging praktikal ay nag-aalok ng ilang sinasabing mabisang paraan. Ang pinakakaraniwang mga sandata ay ang mga matatalim at may dulo. Sinasabing epektibo ang isang punyal, isang bolo o kahit ang buntot ng stingray na kilala sa lokal na tawag na buntot ng pagi. Ang layunin ay putulin ang kanyang mahaba at sumisipsip ng dugo na dila. Pinaniniwalaan na ito ang kanyang pinagmumula ng kapangyarihan at ang kanyang pangunahing sandata. Ang pagputol nito ay magpapawalang bisa sa kanya at posibleng ikamatay niya. Isa pang mabisang pampigil ay ang asin. Tulad ng maraming nilalang na bampira sa buong mundo, sinasabing may malaking pag-ayaw ang mandurugo dito. Ang pagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay, lalo na sa mga bintana at pintuan, ay pinaniniwalaang lumilikha ng proteksyon na hadlang na hindi niya kayang tawirin. May mga kwento pa nga na nagsasabi na kung mahahanap mo ang kanyang hiwalay na ibabang bahagi ng katawan, gaya ng sinasabi sa ilang bersyon ng alamat na nahahati siya sa dalawa tulad ng manananggal at lalagyan mo ito ng asin, hindi na siya makakakabit muli at mamamatay sa pagsikat ng araw. Ang storya ng mandurugo ay hindi lamang isang nakakatakot na kwento na isinasalaysay sa paligid ng isang bonfire sa gitna ng isang modern na kwentuhan. Ito ay isang kamanghamanghang tulay sa mga kultural na pagkabalisa at panlipunang halaga ng panahong iyon. Isipin mo, ang kwento ay isang makapangyarihang babala tungkol sa mga panganib ng paghusga sa panlabas na anyo at ang posibilidad ng pagtataksil mula sa mga pinagkakatiwalaan natin ng husto. Sinusuri nito ang takot sa hindi alam na maaring nagtatago sa likod ng isang pamilyar at magandang mukha. Sa konteksto ng lipunan, maaring naging paraan din ito upang ipaliwanag ang biglaan at misteryosong mga sakit at pagkamatay sa panahon bago ang modernong medisina. Kapag biglang nanghina ang isang malakas at malusog na tao, ang pagbibigay kahulugan dito sa pamamagitan ng isang supernatural na sanhi tulad ng mandurugo ay nagbigay ng balangkas para maunawaan ang hindi maipaliwanag. Ito ay isang salaysay na nagbigay mukha sa mga hindi nakikitang takot na nagpapahirap sa mga komunidad. Bukod pa rito, ang kwento ng mandurugo ay tumatalakay sa isang malalim at universal na takot, ang pagtataksil sa isang taong nag-alay ng labis na pagtitiwala. Ang ideya na ang taong kasama mo sa buhay at tahanan ay maaring siya mismo ang maging sanhi ng iyong pagbagsak at pagkasawi ay isang napakalungkot at nakapanghihilakbot na kaisipan. Ginagawa nitong lugar ng pangangaso ang santuwaryo ng tahanan at ang ginhawa ng pag-aasawa. Sa paghahambing sa mandurugo sa iba pang nilalang na sumisipsip ng dugo sa alamat ng Pilipinas, tulad ng kilalang manananggal, lumilitaw ang mga kawili-wiling pagkakaiba. Bagaman pareho silang nakakatakot na babaeng halimaw na nangangain ng tao, ang manananggal ay kilala sa pagkakahiwalay ng itaas na bahagi ng katawan nito at pagpuntirya sa mga buntis upang kainin ang mga fetus. Ang mandurugo, ayon sa sikat na paghahalintulad, ay mas kagaya ng isang klasiko at modernong vampira, partikular na tinatarget ang dugo ng malulusog na matatanda. Kadalasan ay ang sarili niyang kapareha sa pamamagitan ng mas malapit at mapanlinlang na paraan. Hindi niya kailangang hatiin ang kanyang katawan. Mas kontrolado ang kanyang pagbabago, mas personal ang kanyang paraan. Ngayon, maaring hindi gaanong pinag-uusapan ang mandurugo kumpara sa manananggal o tikbalang, ngunit nananatili ang kanyang alamat. Siya ay isang nakakakilabot na figura sa panteon ng mga nilalang sa mitolohiyang Pilipino, isang magandang bangungot na nakabalot sa anyo ng pag-ibig at pagiging may bahay.
Ipinapaalala niya sa atin na ang pinakamalalaking panganib ay minsan pa ngang siyang nagtatago sa mga pinakamagagandang ngiti. Kaya, sa susunod na makarinig ka ng kwento tungkol sa isang maganda ngunit mahiwagang estranghero, alalahanin mo ang mandurugo. Tandaan nyo na sa mundo ng alamat, ang kagandahan ay maaaring maging isang pang-akit, isang maskara para sa isang bagay na mas sinauna at may walang katapusang gutom. Tumingin sa higit pa sa panlabas. At marahil, baka naman, magtabi ng kaunting asin. Hindi mo alam, yung matagal mo nang nililigawan ay ang siyang kumukuha lang ng tiyempo at hindi ikaw. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na pag-aaral na ito sa mga kahindik-hindik na storya ng Pilipinas. Ano ang palagay mo sa mandurugo? Mayroon bang katulad na nilalang sa katutubong kwento ng inyong bansa? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang aking susunod na pakikipagsapalaran. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli mga kaibigan, manatiling mausisa at manatiling ligtas.